Tarlac. Ayon sa mga residente, pasado alas 10 ng gabi nang marinig nila ang 5 sunod-sunod na putok ng baril mula sa madilim na kalsadang tinatabihan ng mga puno ng akasya. Pagdating ng mga pulis, nakita nila si Jonas na nakahandusay sa driver's seat, duguan at wala ng buhay. Noong 2004, nagulantang ang isang tahimik na bayan sa Hilagang Luzon dahil sa isang madugong insidente. Natagpo ang patay sa loob ng kotse ang 28 taong negosyanteng si Jonas de Lara. May tama siya ng bala sa dibdib at ulo. Una, inisip ng mga autoridad na hold up ang nangyari. Pero nang siyasatin ang sasakyan, nakita nilang naroon pa rin ang wallet, cellphone at relo ng biktima. Dito nila naisip na hindi pagnanakaw ang motibo kundi may personal na dahilan. Habang tumatagal ang investigasyon, lumabas ang pangalan ni Mira, ang kasintahan ni Jonas. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, matagal nang may alitan si Jonas sa dating nobyo ni Mira, si Carlo Ibanez. Tumindi ang hinala ng mga pulis nang sabihin ng ilang saksi na nakita nilang may kahina-hinalang tao malapit sa lugar ng krimen noong gabing iyon. Ganito kasi ang naging kwento dito. Una, tignan muna natin ang mga karakter. Si Jonas ay 28 taong gulang na negosyante na kilala sa kanilang bayan bilang masipag at tahimik. Mayroon siyang maliit na negosyo sa pag-aangkat ng mga gulay at prutas mula Baguio papunta sa mga palengke sa Kapatagan. Lumaki siyang ulila sa ama at maaga niyang natutunan ang disiplina at pagtitipid. Kilala siya sa bayan bilang maprinsipyo at hindi palaaway. Ngunit matindi kapag tungkol sa taong mahal niya. Ayon sa mga kaibigan niya, seryoso si Jonas sa relasyon at palaging nagnanais ng tahimik at maayos na buhay kasama si Mira, ang babaeng matagal na niyang niligawan bago naging kasintahan. Si Mira o Miray, kung tawagin ng iba, ay 24 na taong gulang na dating sales lady sa isang mall sa syudad. Mahinhin at tahimik ang kanyang personalidad ngunit kilala rin sa ganda ng hubog ng katawan at kutis nito. Sabi nila, hipon. Dahil hindi naman daw siya kagandahan, maputi lang talaga at malakas ang dating dahil sa ganda rin ng katawan. Kaya hindi na bago sa kanya ang pagkakaroon ng maraming manliligaw. Nakilala niya si Jonas noong nagtatrabaho siya sa bayan at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Ngunit bago pa man sila nagkakilala, matagal siyang naging nobya ni Carlo. Hindi naging madali para kay Mira na putulin ang nakaraan, lalo na dahil dati malapit sila ni Carlo. Bagaman mahal niya si Jonas, hindi maikakaila na minsan ay nababalik ang alaala ng kanilang nakaraan na naging ugat ng tensyon sa love triangle. Si Carlo Ibanez ay 26 na taong gulang na dating seaman na bumalik sa bayan matapos mawalan ng kontrata sa barko. Kilala siya dati bilang palakaibigan, ngunit may mainit na ulo, lalo na kapag uminom ng alak. Matagal siyang naging nobyo ni Mira at naniniwalang sila ang nakatakdang magkatuluyan. Nang malaman niyang may bagong nobyo si Mira, nahirapan siyang tanggapin ito. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, naging mapusok at seloso siya at ilang beses nang nakitang nakikipagtalo kay Jonas sa harap ng mga kaibigan. Ang kanyang selos at galit ang sinasabing nagtulak sa trahedyang naganap noong 2004. Ayon sa mga nakasaksi, ito ang nakita nilang nangyari sa dalawa noon. Mainit ang gabi ng pista sa bayan. Maaliwalas ang plaza. Nasa isang lamesang gawa sa kahoy, malapit sa pwesto ng mga nag-iihaw. Nakaupo si Jonas kasama si Mira at 2 pang kaibigan. Nakangiti si Mira habang nakikinig sa tugtog. Hawak ang plastic cup na may malamig na inumin. Tahimik lang si Jonas nakamasid sa paligid. Nang biglang sumulpot si Carlo Ibanez sa eksena. Yan palang bagong nobyo mo, sabi ni Carlo bago itinapon ang basyo at nagsimulang lumakad papalapit sa kanila. Nang makalapit, tila huminto ang oras sa mesa ni Jonas. Ang saya nyo, mahinang wika ni Carlo, ngunit puno ng panguuyam. Tumingin si Jonas, diretso ang mata. Hindi ka ba dapat nandun kasama ng barkada mo? Ngumiti ng mapait si Carlo. Bakit bawal ba akong lumapit? Kilala ko ang kasama mo,
Sabay tingin kay Mira. Tumayo si Jonas at tinapat si Carlo. "Ano bang problema mo, Brad? Huwag kang mang-istorbo dito," sabi niya. Hindi na sumagot si Carlo. Mabilis nitong tinulak si Jonas sa dibdib. Napaatras si Jonas at nahulog ang plastic cup na hawak ni Mira. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay napatingin. Bumawi si Jonas at biglang sumuntok. Tumama ang kamao niya sa kaliwang pisngi ni Carlo. Dahilan para magsigawan ang mga tao. Bumagsak si Carlo pero agad na tumayo at dumiretso ng suntok sa ilong ni Jonas. Umagos agad ang dugo mula sa ilong nito. Galit na bumuwelo si Jonas at tinamaan ng kanan si Carlo sa panga. Muling umatake si Carlo at tinuhog ng kaliwat kanang suntok ang sikmura ni Jonas. Dahilan para mapayuko ito. Ngunit hindi nagpatalo si Jonas. Isang malakas na uppercut ang tumama sa baba ni Carlo. Napaatras ito at mula sa bibig niya ay umagos ang dugo. "Hoy! Tigilan nyo na iyan!" Sigaw ng isang lalaki mula sa umpukan. May ilan pang mga kalalakihang sumugod para awatin sila. Ngunit bago pa sila tuluyang maawat, sinubukan pang muling sapakin ni Carlo si Jonas. Natinabig siya at muling pinahampas sa gilid ng lamesa. Nang maawat na sila, hingal at galit na galit. Dumudugo ang ilong at bibig ni Carlo. Habang si Jonas naman ay may sugat sa labi at gasgas sa pisngi. Tahimik na napaupo si Mira, nanginginig at halos maiyak. Pero si Carlo ay hindi pa tapos. Habang pilit siyang hinihila palayo ng kanyang mga barkada, bigla itong sumigaw. "Akala mo tapos na ito, Jonas?" Malakas na bulalas ni Carlo, dahilan para mapatingin muli ang mga tao. "Hindi ka magtatagal. Makikita mo." Dugtong pa nito habang nanginginig ang kamay at nakatutok ang daliri kay Jonas. Tahimik na nakatingin lang si Jonas, bahagyang ngumiti ngunit bakas ang hinanakit sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot, ngunit mahigpit na nakapamulsa ang kamay. Marami ang nakarinig sa sinabi ni Carlo. Maging ang ilang nagtitinda ng inihaw sa gilid ay natigilan. Dinala ng mga tanod si Carlo palayo sa gitna ng plaza, ngunit kahit papalayo na ito, patuloy pa rin ang pananakot. Tahimik na naupo si Jonas pabalik sa mesa kasama si Mira. "Jonas, itigil na natin ito. Umalis na tayo bago may mangyaring hindi maganda." Mahinang bulong ni Mira. At umuwi nga sila matapos ang gulo. 2 linggo matapos ang konfrontasyong iyon, madalas pang makita si Jonas na abala sa kanyang negosyo. Pero pansin ng mga nakakakilala sa kanya na madalas itong tumitingin sa paligid. Wari may binabantayan. Biyernes ng gabi, Nobyembre 19, 2004. Isang gabi ng Biyernes, alas 10 ng gabi, pauwi na siya mula sa palengke, sakay ng kanyang puting kotse. Tahimik at madilim ang kalsadang tinatahak. Ngunit ilang sandali lamang ay nakarinig ang ilang residente sa malalayong bahay ng 5 sunod-sunod na putok ng baril. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng isang residente ang kotse ni Jonas sa tabi ng kalsada. Nakaawang ang pinto at nakadokdok siya sa manibela, tuguan at wala ng buhay. May mga butas ng bala sa salamin ng kotse at bakas ng dugo sa upuan. Dumating agad ang mga pulis at kinordon ang lugar. Sa investigasyon, napansin nilang wala ni isang nawawalang gamit sa sasakyan. Naroon pa ang wallet, cellphone at relo ng biktima. Dahil dito, agad nilang isinantabi ang posibilidad na hold up ang motibo. Marami ang agad na nagduda na may kinalaman si Carlo Ibanez, lalo na't hindi nalimutan ng mga tao ang banta niya noong pista. Ngunit wala ni isang testigo na nakakita kung sino ang bumaril. Pero sa pag-interview ng mga pulis sa mga taga doon sa pinangyarihan, may nakapagsabi ang ilang tambay na may nakita silang nakamotor na mabilis umalis matapos ang mga narinig nilang putok. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jonas De Lara. Dahil sa matinding presyon mula sa publiko, agad na sinimulan ng mga pulis ang investigasyon. Pinatawag nila si Carlo sa presinto. "Wala akong kinalaman dyan," mariing sagot ni Carlo nang tanungin siya ng hepe ng pulisya. "Oo, galit ako sa kanya. Pero hindi ako papatay." Naghanap ang mga investigador ng ebidensya, baril, bala, saksi.
Ngunit wala silang nahanap na direktang mag-uugnay kay Carlo. Ang mga bala na nakuha sa sasakyan ni Jonas ay hindi nagtugma sa anumang baril na nasuri nila. Kahit kulang ang ebidensya, ipinasa pa rin ng pulisya ang kaso sa piskal para sa posibleng pag-akusa. Nagkaroon ng 2 pagdinig upang pag-usapan kung may sapat bang dahilan para isampa ang kaso sa korte laban kay Carlo. Sa unang pagdinig, lumabas ang galit ng pamilya ni Jonas. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay umiiyak. Ngunit hindi sapat ang banta bilang matibay na batayan sa batas. Kinailangan ng korte ng konkretong ebidensya, testigo na nakakita sa mismong pamamaril, baril na ginamit, o anumang magpapatunay na si Carlo nga ang may gawa. Sa ikalawang pagdinig, malinaw ang pahayag ng piskal. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at saksi, hindi maaring ituloy ang kasong kriminal laban kay Carlo Ibanez. Nauwi sa pagkadismaya ang pamilya De Lara. Ang kaso ay unti-unting nanlamig at napilitang isara bilang unsolved case. Ngunit hindi dito nagtapos ang laban ng pamilya De Lara, lalo na ang nakatatandang kapatid ni Jonas, si Alan De Lara, na hindi matanggap na walang hustisyang makakamit para sa kanyang kapatid. Ilang buwan matapos ang huling pagdinig, nagpasya ang pamilya na kumuha ng pribadong investigador upang muling buksan ang usapin at hanapin ang mga posibleng ebidensya na hindi nakuha ng lokal na pulisya. Ang private detective na kanilang kinuha ay si Rodolfo Rudy Arsenas, isang dating pulis na may karanasan sa mga kaso ng kontratang pamamaslang. Sa unang 2 linggo ng kanyang sariling investigasyon, binalikan niya ang lahat ng tala ng pulisya, kinausap ang ilang saksi, at muling pinuntahan ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Jonas. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, napansin ni Rudy ang ilang detalyeng hindi gaanong pinansin noon ng mga awtoridad. Isa sa mga ito ay ang madalas na komunikasyon ni Mira at Carlo bago ang insidente, bagay na hindi masyadong binigyang pansin noon. Nang makuha ni Rudy ang mga lumang call records ng cellphone ni Mira sa tulong ng isang kaibigang dating kasama sa PNP, lumitaw na madalas silang magkausap ni Carlo sa mga linggo bago ang pagpatay kay Jonas. Ilang tawag pa ang naganap sa araw mismo ng krimen. Sa panayam ni Rudy sa isang matagal ng kaibigan ni Mira, na pag-alaman niyang bago pa man mangyari ang pamamaril, minsang nabanggit ni Mira na gustong makipagbalikan sa kanya si Carlo at nangangako itong tutulungan siyang magkaroon ng negosyo kung sakaling magkahiwalay sila ni Jonas. Sa mga impormasyong nakalap ni Rudy, nagsimulang lumitaw ang isang bagong anggulo. Hindi lamang ito simpleng selos ng dating nobyo, maaaring may motibong personal at pinansyal. Bagamat hindi pa rin ito itinuturing na matibay na ebidensya sa korte, nagsilbi itong mahalagang piraso para maunawaan kung bakit tila hindi apektado si Mira sa naging takbo ng kaso. Pagpapatuloy ng pagsisiyasat ni Rudy Arsenas, una niyang hiningi ang certified copies ng buong case file, spot report, inventory ng ebidensya, chain of custody forms, request for ballistics, at mga sworn statements sa mga testigo. Sa pagbusisi, lumabas ang mga sumusunod na irregularidad. Hindi tugmang oras sa mga dokumento. Sa spot report, unang nakasaad ang 22:15, ngunit may binurang tinta at pinalitan ng 22:35. Sa blotter entry ng istasyon, nakalagay 22:12 ang tawag ng residente. Nagkakaroon ng higit 20 minutong pagkakaiba. Kulang ang ebidensyang naisumite sa crime lab. Sa on-scene inventory, 5 ang basyong nakuha. Sa resibo ng crime lab, 4 lang ang natanggap. Wala ring memo kung bakit may isang nawala para sa ballistic examination. Ang request for ballistics examination ay na-file 13 araw matapos ang insidente, sa halip na loob ng 24 hanggang 48 oras. Wala ring log kung saan itinago ang mga basyo habang nakabinbin. Pinago ang salaysay ng saksi. Ang unang sinumpa ang salaysay ng isang tambay ay may detalyeng 2 sakay na naka-helmet sa itim na motor,
Sa final statement na nasa case file, nabura ang description at naging pangkalahatang pahayag, may dumaan na motor. Walang paliwanag kung bakit napalitan ang naunang bersyon. May lead na hindi sinundan. May barangay tanodlog tungkol sa alias Tagala na madalas makita kasama ng ilang kaibigan ni Carlo. Walang follow-up request o invite para sa panayam sa nasabing alias. Sa pagtukoy kung bakit nalihis ang investigasyon, tumuon si Rudy sa unang case officer, SPO2 Hernan Villacruz, ang initial investigator of record. Ilang indikasyon ng conflict of interest ang lumabas, personal na koneksyon. 2 kagawad at isang dating guro sa high school ang nagpapatunay na kababata at kabarkada ni Villacruz ang pinsan ni Carlo. Hindi maipaliwanag na pag-angat ng pera. Ayon sa Community Cooperative Ledger, may bigla ang cash settlement si Villacruz sa isang personal na utang 3 araw matapos ang krimen. May internal memo draft ang junior investigator na humihiling na i-invite ang alias Tagala para sa panayam. May marginal note na hold, no actionable link na pirmado ni Villacruz. Corruption angle, obstruction. Kinapanayam ni Rudy ang 2 tauhan sa istasyon, off record. Ayon sa kanila, si Villacruz ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang panibagong round ng pagkuha ng salaysay sa mga tambay at hindi na rin ipinursige ang pagkuha ng cellphone call logs o contact records mula sa telco, na noon ay kailangan pang i-request ng pulis o abogado at karaniwang limitado lang ang impormasyon, gaya ng oras at bilang ng tawag. Ito ay sa kabila ng paunang rekomendasyon ng crime lab liaison. Ipinaliwanag umano ni Villacruz na kulang ang basehan at magastos para sa pamilya kahit may alok na tumulong ang pamilya De Lara. Ipinasa ni Rudy sa pamilya De Lara ang kanyang preliminary report na may kalakip na photocopies ng magkakasalungat na oras, blotter kumpara sa spot report. Chain of custody discrepancy, 5 ang basyo sa inventory pero 4 lang ang natanggap ng crime lab. Kopya ng naunang salaysay ng saksi bago ito napalitan at mga sinumpaang pahayag ng barangay officials ukol sa koneksyon ni Villacruz sa kampo ni Carlo. Batay dito, nagsumita ang pamilya ng reklamo sa Internal Affairs Service para sa grave misconduct at obstruction of justice laban kay SPO2 Hernan Villacruz at sabay na nag-file ng motion for re-investigation sa piskalya. Inirekomenda ni Rudy na i-recover ang nawalang ika-5 basyo o kung hindi, i-document ang chain break, i-request ang call detail records ni Carlo at Mira, i-issue ang panibagong invite para sa alias Tagala at sa mga pinakamalalapit na kasama nito. Isubpi na ang cooperative records ni Villacruz, cash settlement timing, i-recover ang nawalang ika-5 basyo o kung hindi, i-document ang chain break, i-request ang call detail records ni Carlo at Mira sa loob ng 30 araw bago at 7 araw pagkatapos ng krimen, i-issue ang panibagong invite para sa alias Tagala at closest associates. Matapos isumite ni Rudy Arcenas ang ulat sa piskalya at sa Internal Affairs Service, naglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa isang kilalang gun for hire sa Karatig Bayan na nakilala bilang Caro Tagala. May matagal ng record si Tagala sa iligal na armas at may kinasangkutang kaso ng pagpatay sa kabilang probinsya. Ngunit nakalalaya dahil sa kakulangan ng saksi. Sa 3 linggo ng reinvestigasyon, isang operasyon ng pulisya ang isinagawa sa loob ng barong-barong na inuupahan ni Tagala sa labas ng bayan. Naaresto siya nang walang panlaban at dinala agad sa istasyon. Sa paunang pagtanong, itinanggi niya ang pagkakasangkot sa pagpatay kay Jonas De Lara. Matapos ang 3 araw na custodial investigation at sa presensya ng abogado at investigador mula sa piskalya, nagbago ang salaysay ni Tagala. Ayon sa kanyang sinumpaang pahayag, 2 linggo bago ang pamamaril ay kinausap siya ni Carlo Ibanez at inalok ng halagang 80,000 piso kapalit ng pagtumba kay Jonas.
Ayon kay Tagala, 2 gabi bago ang krimen, nagkita sila ni Carlo sa isang talyer sa gilid ng bayan kung saan ibinigay ang advance na bayad na 30,000 piso. Inilahad din ni Tagala na sa mismong gabi ng Nobyembre 11, 2004, siya at isang kasama ang sumakay ng motorsiklo. Nag-abang sa madilim na bahagi ng kalsadang at pinaputukan si Jonas ng 5 beses bago tumakas. Sa parehong pahayag, sinabi ni Tagala na alam ni Mira ang plano ni Carlo. Sa pag-amin ni Tagala, lumalabas na hindi nakialam si Mira sa mismong krimen, ngunit hindi rin siya nagsabi ng nalalaman, kahit pa may pagkakataon siyang makapigil o makapagsumbong. Kasabay nito, sinampahan ng kasong obstruction of justice, grave misconduct, at neglect of duty dahil sa mga nadiskubring irregularidad si Villacruz at pagharang sa follow-up investigation laban sa mga posibleng suspek ayon sa umiiral na batas pambansa bilang 6,975 at RA 8,551. Ang mga kasong ito ay may kaparusahan na agarang pagtanggal sa serbisyo, dismissal, pagkawala ng benepisyo at pensyon, at posibilidad ng kasong kriminal para sa obstruction of justice sa ilalim ng Revised Penal Code. Matapos ang mahigit 1 taon ng muling paglilitis, ipinahayag ng Regional Trial Court ang desisyon sa kasong murder with conspiracy laban kay Carlo Ibanez at Caro Tagala at sa kasong accessory to the crime laban kay Mira Paras. Carlo Ibanez, mastermind, hinatulan ng reklusyon perpetua, 40 taon na pagkakabilanggo nang walang posibilidad ng parol bilang pangunahing nag-utos sa pagpaslang kay Jonas De Lara. Caro Tagala, gun for hire, hinatulan din ng reklusyon perpetua, 40 taon na pagkakabilanggo dahil sa direktang pamamaril na nagdulot ng kamatayan ni Jonas. Mira Paras, accessory to the crime, hinatulan ng 6 hanggang 8 taon na pagkakabilanggo dahil sa tahimik na pagpayag at hindi pagsasabi ng nalalaman tungkol sa planong pagpatay. Hernan Villacruz, dating investigador, pinal na tinanggal sa serbisyo, inalisan ng pensyon at lahat ng benepisyo, at kinasuhan ng obstruction of justice kung saan nahatulan ng 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Sa pahayag ng korte, binigyang diin nito na kung hindi dahil sa pag-amin ni Caro Tagala at sa muling investigasyon na pinangunahan ng pribadong investigador, mananatiling malamig na kaso ang pagpatay kay Jonas De Lara. Ang desisyon ay nagsilbing babala sa mga susunod na investigador at nagpapaalala na ang korupsyon at kapabayaan sa loob ng ahensya ng batas ay maaaring humadlang sa hustisya. Buti na lamang at may pera ang pamilya De Lara at nakagawa sila ng paraan. Yun naman talaga ang batas sa Pinas, di ba mga kaibigan?